Welcome sa Our Lady of Last at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahalay na sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kung meron pong magtatanong sa inyo ng ganito, meron akong good news at bad news para sa iyo. Anong gusto mong unahin ko? Anong isasagot ninyo? Ano ang gusto ninyong mas unahin na sabihin sa inyo? Yung good news o bad news? Di po ba kapag may ganito, parang atubili tayo? Isip natin, ba't kasi may bad news pa eh? Pwede naman good news na lang eh. Usually kasi, magkasing bigat. Yung dalawa, siyempre magkakontra. Pero nandoon, aminin natin, nandoon yung tanong natin, yung kayang good news ay good enough para i-outweigh, kontrahin yung bad news? Sana, di ba? Kaya lang aminin po natin ang tendency rin natin na mas madali tayong maapektuhan ng bad news kaysa ng good news. Kaya nga sa balita, mas maraming bad news eh, kaysa good news. Tingnan po ninyo sa Ebanghelyo para sa araw na ito, yung unang parte. Halos pinagsabay dito ni Kristo yung bad news at good news. Wala nang tanong-tanong pa, ano gusto niyong unahin ko? Halos pinagsabay niya na yung dalawa. Sabi niya, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin. That's the bad news. Ngunit, muling mabubuhay sa ikatlong araw. That's the good news. Ano ngayon ang sabi? At sila'y lubhang nagdalamhati. Ano yun? Di ba? Good news at bad news yung sinabi. Bakit labis silang nagdalamhati? Ibig sabihin, naapektuhan lang sila ng bad news at hindi ng good news. Hindi nila napansin yung word na ngunit na nag-i-introduce ng sudden shift. Hoy, hindi lang ito bad news ha. Hindi magtatapos sa bad news ang lahat. May good news. Yung bad news. Na mas unang sinabi, hindi mas recent. Mas una eh. Ang mas recent yung good news eh. Pero bumalik dun sila sa una. Na-stuck sila sa una. Ang unang sinabi, papatayin ako, papahirapan ako. Yun eh. Pangalawang sinabi, ang more recent, muling mabubuhay. Kung bakit bumalik doon sila sa una. Ayaw namin itong pangalawa. Doon kami sa una. Doon kami sa bad news. Kaya sila lubhang nagdalamhati. Wag po sanang ganon sa buhay natin. Lalo na bilang mga Kristiyano na naniniwala at binigyan ng pangunahing epekto ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Yes, sa pagsunod natin kay Kristo, may bad news. Magbubuhat tayo ng krus. Lalo pat ang pagsunod sa Kanya ay pagsalungat sa agos o kalakaran ng mundo o ng maraming tao. Pag sumunod tayo sa Kanya, magpapakabuti tayo. Magsasakripisyo, magmamahal tayo. Hindi lang yung magmamahal, magpapakabuti, magsasakripisyo ng tama lang. Hindi. Dapat sagad. Dapat iba sa karamihan. Hindi lang better, kundi best. Doon lang sa better eh. Sumasalungat na tayo sa mundo eh. Kasi marami ang gustong maging bad. Actually, doon pa lang sa good. Kasi marami gustong maging bad. Pero, hindi lang kasi good eh. Dapat better eh. At hindi lang kasi better eh. Dapat best. Yun ang pagsunod sa Panginoon. Kaya, siguradong may mga problemang maranasan. Pero huwag tayong mag-alala dahil may good news. Sapagat tayong nakikisalo sa Kanyang kamatayan, sa Kanyang sakripisyo, sa Kanyang pagbubuhat at pagkapako sa krus, ay makikinabang rin ang Kanyang muling pagkabuhay.
May solusyon sa problema. May vindication sa problema. May matututunan sa problema. May grasya. At yun ang dapat nating mas makita. Mas bigyan ng halaga. May we be then overjoyed by these blessings rather than become overwhelmed by sufferings and problems. Di ba yan ang sabi at ang assurance na binanggit sa Romans 5:20 or 21? Habang dumadami ang pagsuway, kung nasaan nandun ang kasalanan, mas lalong nandun ang grasya, ang kagandahang loob ng Diyos. Mas dumadami, mas nagmumultiply. Sabi nga ni Monsignor Man, nung siya'y nabubuhay, paborito niyang sabihin, sa bawat isang problema, doble ang grasya. Hindi naman kasi patatalo ang Diyos sa demonyo. At obviously, mas makapangyarihan siya kesa sa demonyo. Mas makapangyarihan ang grasya kesa sa problema. Liban na lamang kung ano ang mas bibigyan natin ng kapangyarihan sa buhay natin talaga. Ramdam ko yan minsan sa mga nagka-counseling. Kahit sa mga confession, counseling, ulit-ulitin yung problema. Napakinggan ko naman, nakaintindihan ko na naman. Magpapayo ka, babalik pa rin kasi po ganito, kasi po. Mga 2-3 beses na gano'n, sasabihin ko na talaga, anak, gusto mo ba talaga masolve yung problema mo? Opo naman. Naman pala. Kanina pa ako naghahain ng solusyon Kanina pa ako nagsasabi ng suggestion Balik ka ng balik sa problema mo Balik. Ganon din sa confession. Ganon din sa mga bisyo. Ganon din sa mga pangit na ugali. Nandun yung reservation. Kaya ko bang baguhin ang sarili ko? Kaya ko ba talagang magbago? May chance pa ba sa akin? Ano kaya sasabihin ng iba? When all of a sudden, magbago ako. Ano kaya sasabihin ng kabarkada ko? Mas pinaglalaro natin sa isip at sa puso natin, mas in-entertain natin yung mga gawa ng demonyo. Mga problema, mga bisyo, mga kasalanan. Kaya yung dapat na isa lang sa mga chapters ng buhay natin ay ginagawa na nating parang ending. Again, isa lang sila sa chapters ng buhay natin. Basahin natin. Yes, may matutunan tayo. Pero buklatin natin. Hindi pa yun ang ending. Hindi po pwedeng maging yun ang ending. Hindi po pwedeng maging kamatayan, maging kasalanan, maging problema. Hindi. Sana, ito yung pagdasal natin sa ating banal na misa. Ano man ang mga problemang naranasan o maranasan natin, lalo na dala ng pagsunod natin sa Panginoon natin. Huwag tayong mapako sa negatibo, sa bad news. Dahil may good news. Pairalin natin yung pinagnilayan natin kahapon tungkol sa pananampalataya. Yun, pairalin natin ang pananampalataya natin na ibinigay sa atin kahapon ang basic definition ng letter to the Hebrews. Maniwala ka. Magtiwala kang may magandang mangyayari kahit hindi mo pa nakikita. At ang pagtitiwalaan mo dito, dahil sumasampalataya tayo, hindi naman yung kakayanan natin kundi yung kakayanan ng Panginoon natin. Pero may partisipasyon tayo. Ang partisipasyon natin ay ang pananampalataya natin. At yung willingness natin na wag mapako sa kalungkutan, kasalanan,
na nararanasan natin. Tutulungan tayo ng Panginoon. Tulungan natin siya. Ang tulungan tayo. Inaabot niya ang ating kamay mula sa pagkalagay natin sa kumunoy ng buhay. Abutin natin. Abutin natin. At huwag na tayo magpabigat pa. Hindi dahil sa hindi na tayo makakaya. Kayang-kaya tayong buhatin. Mundo nga, kayang-kaya niyang buhatin. Ang ibig ko sabihin, huwag nang magpa-stuck sa problema, sa kasalanan. Gamitin natin ang kalayaan natin para ibigay natin sa Panginoon natin at upang maiahaw niya tayo sa kinalalagyan natin. Kasi, kapag ginamit natin ang kalayaan natin, ayoko, dito pa, gusto ko pa dito. Hindi, ayoko hindi ko kaya. Yun. Doon, mas bumibigat tayo. At doon, mas nahihirapan ng Panginoon na iahon tayo. Hindi dahil di niya kaya, kundi dahil may kalayaan tayo at ito'y ginagalang niya. Kung isasegue po natin sa isang part ng Ebanghelyo, yung magbabayad ng buwis si Kristo at si Pedro. Sabi ni Kristo kay Pedro, punta ka sa river, kumuha ka ng isda, yung unang isdang makukuha mo, ibuka mo yung bibig, may makikita ka na sa lapi, yun ang ipangbayad mo ng buwis natin dalawa. Hindi natin alam kung nangyari talaga yung himalang yon o ano ba yon, pero ako naniniwala, pwedeng nangyari yon. Sapagkat ang nagsabi ay ang Panginoon na may likha ng isda na yun. Pwede niyang utusan yung isda. Kayang-kaya niya yun. Pero hindi dapat yun ang maging focus lang natin. Ang dapat na maging focus natin ay God will provide. God will provide. Ano man yung kailangan natin para makaahon tayo sa isang mahirap na sitwasyon ng buhay natin, God provides solutions, help, graces, mercies. So hindi tayo pwede at dapat pa-stuck sa problema, sa kasalanan. Kasi kung pag na-stuck tayo sa problema at kasalanan, hindi natural yan. Hindi nagkataon yan. Ginusto mo, ginusto ko, ginusto na natin yan. Huwag sanang magkaganyan. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.